umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang hapon. Saan man po kayo naroon ngayon na panig ng mundo, nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, nagulat na naman po ang PNP nang makita po nila yung report tungkol nga po dun sa sunod-sunod na pagdagsa ng mga reklamo hinggil sa pang-aabuso umano ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Actually, nagsimula po yung paglobo ng listahan ng mga nagreklamo even the time ng kasagsagan pa lang ng siege sa KOJC compound. Sa isang press briefing po na isinagawa last Wednesday, sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na sunod-sunod nga po ang mga biktima na lumalapit sa mga kapulisan para ikwento ang di umano ay mapait na sinapit nila sa kamay po ng nasabing religious leader. During the 16-day police operation po ay may mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. So we are documenting those complaints at without revealing the identities of the possible victims po, we are now on the process of documenting those additional complaints po. Mga ilan yun? I cannot say it for now because ongoing po yung mga interviews and documentation po. Pero after nung operation, yung 16-day operation, nadagdagan po yung funds? I'm not sure kung nadagdagan, but what I can tell you is during the stay po ng PNP po doon, ay may mga lumapit po na para magsalita at sinasabing sila rin daw po ay di umano. Again, di umano ay naging biktima din po. Ano po ba na the reward? Sorry. Biktima na. They were also victimized by Pastor Kibuloy, allegedly. Ano po? They were also, inabuso din daw, allegedly. Nagsumbong sila after mahuli. At hindi po, even prior po sa sila po ay mahuli, during the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Kibuloy. I don't have any details yet, sir. But even how many of those are minors. So, antayin po natin, sir, kung ano po ito. But I was made to understand na may mga lumapit daw po. So ayon po sa PNP spokesperson, ilan po sa mga nagreklamo ay pawang mga menor de edad, kasama daw po yung kanilang mga magulang. Sa kasalukuyan po ay nakikipag-coordinate na rin ang PNP sa Department of Social Welfare and Development para i-assist sila doon sa kalagayan ng mga menor de edad na ito. At idinagdag pa nga po ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na alarming nga daw po ang mga detalye na kanilang nakukuha kaugnay po ng mga salaysay ng mga biktima. Ang pag-iimbestiga daw po sa nasabing mga reklamo ay makakatulong upang lalong madiin ang pastor. And then ayon pa kay Marbil, ang mga kwentong ito daw ay nagpapakita na mayroon daw sistematikong paraan na sinusunod itong relihiyon na ito, lalo na sa hanay ng mga kababaihan na kung tawagin ay mga pastoral. Natuklasan din po ng hepe ng PNP na mayroon ding inner circle ang mga pastoral na binubuo naman di umano ng mga kabataang babae na nagsasuffer ng pang-aabusong sexual di umano sa kamay nga po ni Pastor Kibuloy. At ang pinakabata nga daw po sa mga naging biktima ni Kibuloy di umano 12 anyos. Biruin ninyo, 12 anyos. Sabi ni PNP Chief, umpisa pa lang to. Kasi mabusisi nilang isinasaayos yung mga ebidensya para makabuo sila ng isang solidong kaso talaga na isasampalaban dyan kay Kibs, ano? So, sumumpa ang PNP na wala silang iiwan kahit daw isang bato na hindi nagagalaw sa kasong ito. At hinikayat din ni Marbil yung iba pang mga nananahimik na biktima na lumantad na at isumbong ang pang-aabusong dinanas nila di umano dito nga sa kamay ni Pastor Kibuloy. Ano sabi ni Marbil? We encourage anyone who may still be suffering in silence to reach out. The PNP is here to help, and we will ensure that justice prevails for all the victims. We are sending a clear message. No one will escape justice, especially those who prey on the vulnerable. These victims deserve their day in court, and we will make sure it happens. So itong
statement na ito, suportado ito ng message na isinisigaw ni Arlene Stone. So again, Arlene Stone is one of the former pastoral na naglingkod din kay Kibuloy way back 1990s. So sabi nga ni Arlene, hindi lang sa KOJC compound sa Davao itinatago ang mga minor de edad na inaabuso umano ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Maging dito daw sa Metro Manila at sa iba pang panig ng bansa, di umano ay mayroon ding mga minor de edad na itinatago diyan sa mga coordinating center or opisina ng KOJC or sa mga local headquarters ng KOJC at pinagtatrabaho di umano imbes na pinag-aaral. Yun po ang sabi ni Arlene. And inamin din ni Arlene na maging yung kanyang sariling kapatid, yung kanyang sariling kapatid mismo na isa sa mga coordinator dyan sa KOJC ay guilty daw di umano dyan sa illegal na gawain na yan. Ito, pakinggan natin siya ha. Imagine yung sister ko ha. Pag-usapan nga pala natin yung sister ko. May mga nagme-message sa akin na members o dating members, pero kasi yung sister ko isang coordinator na assign sa Isabela, sa Baguio, diyan banda sa sa North Luzon, no. May mga nagme-message sa akin, sister, kung nakikinig ka man ngayon. Sana makinig ka. Kasi I would like to spare you from this hell, no? Pakawalan mo yung mga minor na nasa iyo. Na nasa nasa puder mo. Yung mga magulang nila nagme-message sa akin, humihingi ng tulong na makauwi yung kanilang mga anak. Alam mo kung anong ginawa nitong si Sylvia Simanes? Hindi ito kasali sa sa rape sa rape na kaso ni Kibuloy. Alam mo kung anong kaso nitong ni Sylvia Simanes? Itong human trafficking at child abuse kasi yung mga bata hinuhold niya. May kasamahan ako dito na si Jocelyn Mondihar na yung anak niya, nagpatulong talaga yun sa akin na makuha yung anak niya kasi hindi na pinapaaral, pinapatinda, minor, 13 years old, o hindi pinapaaral. Ganyan ang story na naririnig ko sa'yo, tungkol sa'yo, sister. Kaya sana mag-isip ka. Kasi no one is above the law. Kung ako nakikipaglaban diyan sa tinitingala mong Diyos, no? At ito na nga, nasa kulungan na, ilalagay na sa payatas. As much as possible, ayokong matulad ka nito kasi alam ko biktima ka rin. Pero kung hindi mo pakawalan yung mga minors na nasa puder mo, nasa mga kamay mo, hindi mo yan ibalik sa mga magulang nila, you will also face the consequences of your action. Lahat tayo, walang exempted dito. Sana mag-isip ka, pakawalan mo yung mga minors na nasa nasa kamay mo. At muli, no, mananawagan ako sa ating government dyan sa Pilipinas na gumawa po kayo. I urge you to conduct a rescue operation dyan sa mga compound ni Kibuloy. Hindi lang sa Davao. Sa iba't iba sa mga maliliit na compound ni Kibuloy, marami dyan sa Maynila, sa Quezon City, sa Pasig, sa Baguio, sa Isabela, sa every provinces, may mga yan si Kibuloy, may mga house congregation yan, na may mga minors na nakahold doon. Yung mga coordinators, may mga minors sila. Kasi yung mga minors, madali nilang magamit. Ganun ang ginawa sa akin ikaw, sister, pareho tayo Yun ang ginawa sa akin Trinapic tayo, tapos ngayon gagawin mo rin yan sa iba. Ibalik mo yung mga batang yan sa kanilang mga magulang. Kasi yung mga magulang nila nag-aantay. Ang dami kong mga message na natatanggap, nagpapatulong. So ako po ay nanawagan sa ating government, sa ating Presidente Bongbong Marcos, sa ating kay Risa Hontiveros, kay Senator Risa Hontiveros, mananawagan po ako na gumawa po tayo ng rescue operation. Hindi lang po sa Davao. Yung mga bata po sa Davao, yung nasa compound na nahuli during the operation of the PNP, lilipat na po nila sa Indangan. Ando na po yung mga minors. I-save po natin sila.
Kasi itatraffic po sila ng mga kriminal na ito na hindi pa nahuli. Ma-save natin yon. Tsaka, ito yung style ng mga ito. Style ng mga worker ni Kibuloy. Kasi ito, galing din tong wisdom na ito sa itong criminal na ito na si Kibuloy. Yung mga bata, kinukuha nila sa mga magulang. Tapos, yung mga worker doon na na-assign, katulad ng sister ko, isang coordinator, ay maging ano na yan, maging tawag nito yung guardians. Guardians ng mga kabataan na ito, itong mga minor na ito. Ngayon, ang tanong dito, what is the qualification to be a guardian dyan sa Pilipinas? Kasi lahat, di ba, mayroon namang mga qualification dapat. Dapat imbestigahan yan. Kasi kapag sasabihin mong guardians ka, dapat you have sufficient income to provide for the children. At yung ano mo, yung capability mo, not only financially, but also emotionally. Diba? At kailangan merong court order yan. Legal lahat. O itong mga to, puro illegal kasi ginagawa. Kaya, you know, panawagan ko sa ating mga YouTuber, please populate this video. I-share po ninyo ito sa inyong mga channel and you can use this video for whatever you want or however you want it, no? Kasi gusto natin, ang goal natin dito, talagang matulungan itong mga members ni Kibuloy, itong mga kabataan na hanggang ngayon ay hinahawakan pa itong mga coordinators at mga ministers na naka-assign sa mga cities, mga provinces ni Kibuloy. Imagine, kahit sister ko, ha? I don't wanna, you know, kasi ako naaawa, ako alam ko na, I understand na yung sister ko ay biktima din, no? Kasi lahat naman kami biktima dito eh. Pero, you know, we have to grow up. We have to grow up. We cannot stay where we were like 30 years ago. Those times are gone. Iba na tayo ngayon. We have to develop ourselves. Kasi kung wala tayong alam talaga sa batas at wala tayong panindigan sa sarili natin, eh, magiging tulad na tayo nito. But tingnan nyo, itong si Sylvia Simanes, itong si Pauline Canada, nadamay lang to eh. Yan si Pauline Canada, nadamay lang yan. Pero makukulong yan habang buhay pag napatunayan. Sana mag-isip kayo dyan, kayong mga worker, kayong mga coordinators at ministers, kasi no one is above the law nga. Kaya kung nag-harbor kayo o nagtatago kayo ng mga minors dyan, hindi nyo pinapauwi yan sa kanilang mga magulang, hindi nyo pinapaaral yan, eh talagang kailangan kayong humarap sa justice dyan sa Pilipinas. Kasi kung, you know, magulang ako eh, nanay ako, I know how it feels. Eh kasi itong mga to, katulad ng sister ko, wala namang anak yan, umampo, nag-ampon-ampon ng anak ng isang member daw. Eh, illegal yung pag-aampon na yan. I'm sure, illegal yan. Ang naisip ko dito, siguro lang naman kung itong mga alegasyon na ito ni Arlene, totoo, baka lang, tinuruan sila na okay lang yung mga ganong ginagawain, lalo na kumpara sa ministry. Kasi kung may konsensya ka, hindi mo gagawin ito eh. Kung nasa normal kang pag-iisip, hindi mo gagawin ito, hindi ka gagawa ng illegal na alam mong makukulong ka, di ba? O kahit hindi man lang yung dahil sa ikaw ay makulong, kumbaga konsensya mo na lang sa kapwa mo tao, lalo na sa mga bata. Opinion ko lang naman yun, kasi ganyan naman talaga yung gawain ng mga kulto, di ba? Yung iba nga okay lang na sila'y pumatay as long na ang pagpatay mo ginagawa mo sa ngalan ng kanilang iglesia o ng kanilang sugo. Yan ang pinakamasamang nagagawa ng isang maling relihiyon sa sosyedad ng mga tao, sa lipunan. Ganyan po kadelikado ang mga maling relihiyon, mga kababayan. So, sa episode na ito, titingnan natin kung ano po ba ang di umano buhay nitong mga menor de edad na ito sa kamay ni Kibuloy. Kasi kung matatandaan ninyo sa isang interview kay General Marbil, sabi ni General Marbil, talagang kung malalaman nyo lang kung ano yung mga kwento dito sa mga biktimang ito,
at kung bakit sila ganoon ka desidido na mahuli itong si Kibuloy, dahil nga sa mga kwento nitong di umano kanyang mga biktima yung mga sinapit nila. Marami pang lalabas at magpa-file ng kaso against these people, and you'll see the real truth kung bakit po namin ganadong hulihin po itong taong to. Maraming salamat po. So ngayon, bibigyan ko kayo, sa tulong nga po nito ni Arlene, bibigyan ko kayo ng insight or overview kung gaano kadilim di umano itong pinagdaanan ng mga kawawang menor de edad na ito. Pakinggan po natin si Arlene. Sa Kingdom po ni Kibuloy, meron pong every year merong youth camp, meron silang mga event, di ba? Meron din silang adult camp at meron din silang children's camp na ginagawa. So, yang pong children's camp po, dyan po sila nagpapadala po yung iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ng mga delegates nila. Katulad ng youth camp, iba nagpapadala yung mga delegates nila from Ukraine, from Russia, from the US, from Canada to the Philippines para umattend po ng mga camp na yan. O ganun din sa children's camp. Yung mga yung mga magulang, mga parents ng mga bata, sila po ay nagtitiwala sa mga coordinator tsaka kay Kibuloy kasi nga Son of God nga siya, holy daw, hindi kayang gumawa ng karumal-dumal, kaya yun naniwala. So pinagkatiwala yung mga anak nila, pinadala sa tawag nito sa Davao para umattend ng children's camp. Pagdating po doon sa Davao, habang nagka-camping po yung mga bata, iniispatan ako ng mga coordinators at saka ni Kibuloy yun kung alin yung mga bata na gusto nilang ipaiwan sa compound. Tapos ino-offera na po nila yung mga bata at saka yung mga magulang na sila na yung magpapaaral ng mga bata, sponsor daw po sa sa Kingdom. Kasi meron na po silang paaralan, yung JMC. Doon daw po nila papaaralin yung mga bata. Tapos habang pinapaaral po nila yung yung mga bata doon sa JMC, totoo naman pinapaaral nila. Pero kumukolekta po sila ng mga ng mga benefits ng pera po sa government natin. Kiniklaim po nila 'yan. Kasi 'di ba? Merong laws dyan sa Pilipinas na kapag yung estudyante ay grade 12 below, meron po silang natatanggap from the government. So the more bata po na inisponsoran ko nila, ay the more money they get from the government. But at the same time po, yung mga bata na yon ay subjective po sila sa abuse. So bawal po silang makipag-usap sa opposite sex, bawal po silang mamuhay as a normal children. Ganun po ang sitwasyon doon. At pagka yung bata po ay puti, galing Russia o Ukraine, o kaya may halong puti, o kahit yung yung mga purebred Filipino na maganda, kasi marami namang mga Filipino, purebred na Filipino na magaganda, di ba? Inispatan na po yun. Nilalagay po yun sa isang room sila. Tapos kasama po nila yung yung mga pastoral. Sila po yung tinatawag na tawag nito yung mga scholar daw ang tawag sa kanila. Tapos iniispatan na po yan kapag malapit na po yung menstruation ng pagka malapit na po yung menstruation, minomonitor na po yan ng yung mga natitrain sa kanila. Iniispatan na yan. Tapos pagka nagkaroon na ng unang menstruation, meron ng schedule yan.
kung kailan yan maging pastor duty, isasalang sa pastor duty. Yung iba po doon ng mga bata, ito po ay base sa sa interview ko sa kanila sa mga natulungan ko na in-interview ko. Kapag po, kasi bata, wala naman yan sa pag-iisip nila. Imagine 11 years old, 12 years old. Wala yan sa pag-iisip nila kasi at the same time, they trusted Kibuloy. Kaya nga merong training na kailangan maging malapit na muna sila kay Kibuloy para hindi po sila yung walang gap pa, walang tawag nito, hindi majahi kung sa Bisaya pa, really feeling of jahi gani. So kasi use na yung bata na magiging malapit kay Kibuloy. Ang ginagawa po nila yung meron pong isang pastoral na yung inner of the innermost na nasa loob na ng kwarto ni Kibuloy. Tapos pine-prepare na yun. Habang yung yung isang bata na isasalang na, pinapaligo na po nila yon. Binibigyan ng certain shampoo tsaka conditioner na gusto ni Kibuloy yung amoy. Tapos kung yung isusuot niya na pajama. Tapos pinapapunta na po yun, bago pinapablower, pagkatapos maligo, pinapablower muna yung buhok. Tsaka gamit ng tawag nito, ng Victoria's Secret na kulon. Pambabae. Pagkatapos nun, pinapapunta na po siya doon sa sa room ni Kibuloy. At siya po ay sasalubungin ng inner of the innermost. Yung mga bugaw ba? Sinasalubong na sila ng mga bugaw. Tapos sinasabihan na ini-instructionan kung anong gagawin doon sa loob. At kailangan in-instruction din na kailangan sumunod sila. Ayaw silang lumaban. Yung bata, di ba hindi naman alam kung anong gagawin doon sa loob. Sinasabihan po na handa ka na bang ialay mo ang sarili mo para sa ama sa pamamagitan ng anak. Hindi naman alam ng bata kung anong ibig sabihin nun. Tapos yun, pinapaano doon sa sa higaan. Pinapahiga. Tapos pag nandoon na yung bata, kung saan na nakarating yung kamay ni Kibuloy sa parte ng katawan ng bata. Siyempre ikaw bata, tatayo ka, tatakbo ka. Pag tumakbo ka, kalaban ka na ng lahat ng mga pastoral. Either innermost or inner circle. Wala nang kakausap sa'yo. Hindi ka nakausapin ng ilang buwan, ilang taon hanggang mag-change yung yung mind mo. Nasa susunod na isalang ka, hindi ka natatakbo. Kasi marami naman sa kanila mga minors, hindi naman alam na ganun ang gagawin sa kanila. Umiiyak na, hinuhubaran, tinatanggal yung damit. Binubugbog pa sa loob ng kwarto kapag umayaw. So ganun po ang mga ginagawa sa kanila. Kasi yung rape daw, pagka ginalaw ka ni Kibuloy is privilege yan. Privilege mo daw yan na ma-rape ka ni Kibuloy. Kasi anak yan anak daw yan ni Satanas pala. Kaya ganun. Privilege ba yan? Ni-rape ka na, privilege pa, mga gago. Ay, ako, Diyos ko. Talaga ako, pagka naisip ko yan. So yan po, yung nakakagimbal na karanasan di umano ng mga kabataan sa kamay ng kanilang pastor na di umano ay hinuhold itong mga menor de edad na ito. Nakakalungkot dahil marami sa mga tumanda, nagkaedad, dyan mismo sa loob ng kingdom nila. Hindi nila naranasan yung normal na pamumuhay. Yung iba daw namatay na lang dyan Meron ngang sinasabi si Arlene sa isang episode niya na yung kaibigan niyang si Lilibet na matapos masayang ang buhay sa loob ng KOJC, namatay ng ganun-ganun na lang after niyang maglingkod kay Kibuloy ng 30 years. Biruin niyo, 30 years ang sinayang niya sa kanyang buhay. Kung itong mga alegasyon na ito ni Arlene, totoo,
ready na akong sumabog kasi sobra na talaga. Yun, sumabog na ako. Nung araw na sumabog ako, yun yung araw na namatay siya. It's sad. You know? And she died in pain. Nakakaawa. Yan pero si Kibuloy, yung mga yung mga resources na wala man lang maibigay sa worker na. Alam mo ilang taon siya naglingkod diyan kay Kibuloy? More than 30 years, guys. You know? 31 years of her life was wasted. At treatment lang, pagkain hindi maibigay. Anong klase? 'Di ba? Grabe talaga. Kung totoo man itong mga aligasyon na ito laban kay Pastor Kibuloy, ano naman kaya ang nagtulak sa kanya para gawin ito? Kasi base dito sa mga kwentong ito, lumalabas na parang wala siyang konsensya eh. Lumalabas na parang sobrang dilim ng kanyang isip kung ito man eh totoo Tapos may mga magko-comment sa ating mga episode na ipanalangin ko daw si Kibuloy. Imbis na tuligsain is ipanalangin daw dahil ang mga normal lang naman sa mga tao ang nagkakamali. Kapatid, for your information, hindi pagkakamali ito. Kung totoo man na ginagawa ito ng pastor ninyo, ni Pastor Kibuloy, hindi lang basta kasalanan ito. Ito'y mga kasuklam-suklam na kasalanan. Actually, ayaw nga ng Diyos na ipanalangin mo pa yan eh. Pakinggan ninyo dito sa aklat ni Jeremias 7:16. Tungkol sa iyo, huwag mong ipanalangin ang bayang ito, ni magtaas man ng daing o panalangin para sa kanila, o mamagitan ka man sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Nakita nyo yan? Nakita ng Diyos yung kasuklam-suklam na ginagawa sa mga bayang ito. At ang sabi niya kay Jeremias, huwag mong ipanalangin sila dahil di kita didinggin. At alam nyo ba, sa panahon ng bagong tipan, ang utos sa mga apostol ganito, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. See? May mga kasalanan na hindi mo kailangan ipanalangin eh. Kasi hindi ka talaga didinggin ng Diyos. Parang yung pinagdasal si Satanas, pag pinagdasal ninyo yung mga ganyang klase ng mangangaral o mga bulaang propeta, tapos sasabihin pa nung isang nag-comment, nangangaral daw ako ng pag-ibig, pero hindi ko daw iniibig si Kibuloy. Ba't ko iibigin si Kibuloy? Pwede ko bang ibigin ang kaaway ng Diyos? Ibigin mo yung kapwa mo, pero yung kaaway ng Diyos, di mo dapat ibigin yun. Ito, pakinggan ninyo ha, dito sa 2 Kronika, at si Jehu na anak ni Hanani na taga-Kita ay lumabas na sinalubong siya at sinabi sa Haring Josaphat, tutulungan mo ba ang mga masasama at mamahalin yung mga napopuot sa Panginoon? Dahil sa bagay na ito, kapuutan ang sasa iyo mula sa harapan ng Panginoon. Nakita niyo yan mga kapatid? So bakit ko iibigin si Kibuloy ha? Bakit ko mamahalin yan? Maiintindihan mo pa sana kung hindi niya alam ang katotohanan eh. Alam naman ni Kibuloy ang katotohanan eh. Nagbabasa ng Biblia yan eh. Dating magaling na mga ngaral yan eh. Yun nga lang naisip niya na magtayo ng sariling relihiyon at gamitin ang salita ng Diyos para yumaman. Yun ang pagkakamali niya. He knows the truth, but he blinded his followers and misused the Bible for the sake of profit. So sana lang kapag nag-umpisa na yung Senate hearing, masagot ni Kibuloy yung mga tanong na ito dahil even Senator Hontiveros is wondering why. Bakit daw nagawa ito ni Kibuloy sa mga kabataan at sa mga walang kalaban-laban niyang mga workers na nagpakahirap nga daw para sa kanya. So yun yung tanong ni Senator Risa, no? Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya, yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang
yung kanyang marangyang pamumuhay, yung mga effectively inhuman trafficking niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din yung kanyang mga illegal activities. And I believe, lalabas at lalabas din ang katotohanan mga kababayan. Lalabas din ang totoo kung talagang siya'y may tinatago o kung talagang ginawa niya yon. Sabi naman sa Biblia yan eh. Sabi sa Biblia sa Lucas 8:17, sapagkat walang nakatago na hindi mahahayag o walang lihim na di malalaman at malalantad sa liwanag.